وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang pagpapala, habag at kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at kasamahan at sa sinumang tumahak sa huling landas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Alhamdulillah at tayo ay pinagpala ng Allah na makarating sa araw na ito, sa oras na ito, sa isang mahalagang bagay na nauukol lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay gawin ng Allah mabiyaya ang gabi na ito kung saan tayo ay pinagtipon-tipon para sa Kanya, at ang mga gabi pang mga darating na ilalaan natin lalo sa Kanya. Ang gabing ito ay hindi natin tatalakayin ang patungkol sa Sira an-Nabawiyya, sapagkat ito ay huling klase sa buwan na ito, sa buwan ng Sha'ban. At sa darating na Wednesday, ang Allah ang gitna nakakaalam ay maaaring ito ay Ramadan na. So hindi na tayo muna magkaklase sa darating na Wednesday sa buong buwan ng Ramadan, at kung kailan tayo ulit babalik base sa itatalaga ng ating mga araw ng pagbalik. So itong araw na ito ay pumili ako ng natatanging paksa sa naangkop para sa pagkakataong ito sa araw na ito, sapagkat hindi na tayo maaaring magkita-kita maliban sa itakda ng Allah pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So ang paksa na pinili ko para sa gabing ito ay Wasailul Istiqbal Ramadan, mga kaparaanan sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan ay kabilang sa mga buwan na pinakaantay ng marami sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapangarap, ninanais, gustong magawa ng marami sa mga Muslim, pero hindi lahat ay pinagpala ni Allah o pinaintulutang makapag-ayuno. Ang iba buhay pero hindi makakapag-ayuno, habang ang iba ay patay na at hindi rin makakapag-ayuno. So sa mga makakapag-ayuno sa buwan ng mabiyayang buwan ng Ramadan, naway pabilang tayo ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga darating pa mga buwan ay marapat na nagkakaroon ng paghahanda para sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Ng mga tao, iba-ibang paghahanda pagdating sa buwan ng Ramadan. Ang ilan, financially naghahanda sila. Ibig sabihin, kailangan may pera para pagdating ng buwan ng Ramadan, anong gusto nating kainin, saan tayo gustong pumunta, anong gusto nating bilhin, lahat ito kailangan ng pera. Ang iba ay physically inahanda nila ang sarili nila. Paano? Nagpapasting sa buwan ng Sha'ban. Para pagdating ng buwan ng Ramadan, nakakondisyon na yung sarili. Nagbabasa ng marami ng banal na Quran. Para pagdating ng buwan ng Ramadan, malakas, mabilis. At gumagawa ng mga gawain mabigat gawin minsan sa katawan natin dahil hindi tayo nasanay. Tulad ng sadaka, paglalabas ng zaka, although maganda ito at marami ang hadith na in-encourage tayong gawin ito, pero mabigat talaga pag hindi tayo sanay. Diba? Minsan may pera ka, pero hindi ka sanay, hindi po, mabigat sa'yo magbigay. Ang iba naman, walang pera, magaan sa kanyang magbigay. So, kapag tayo ay binayan ng Allah sa isang pintuan, pinagbukas tayo sa isang pintuan, samantalahin natin yung pintuan na yun. Ang iba, isang pintuan lang nakabutihan ng binuksan sa kanila. Ang iba, binuksan sa kanila ang maraming pintuan. Ang ilan, binuksan sa kanilang isang pintuan at doon siya nagsusumikap gawin kasi mabigat sa kanyang maraming
ibada. Halimbawa, sala lang ang magaan sa kanya. Sala siya, nagsusumikap. Mabigat sa kanya yung zakah, mabigat sa kanyang hajj. So, doon siya sa isang pintuan, nagsusumikap. Ang iba, pinagbuksan sa kanila ni Allah ang maraming pintuan, pero sinasarado nila ito ng paunti-unti. Hindi nila kayang gawin sa kanilang sarili. So, ano-ano ang ilan sa mga paraan ng pagsalubong at paghahanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Unang-una, ad-du'a bi an yuballigha Allahu shahra Ramadan wa anta fi sihhatin wa afiya. Unang-una, manalangin tayo at isama natin sa panalangin na makaabot tayo sa buwan ng Ramadan na tayo ay nasa kapanatagan at mabuting kalusugan. Ipagduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan natin ang buwan ng Ramadan na tayo ay nasa kapanatagan at mabuting kalusugan. Kasi kung maabutan natin ang buwan ng Ramadan na wala tayo sa mabuting kalusugan, hindi tayo makakapag-fasting. Ano ba ang meron sa buwan ng Ramadan? Merong fasting. Meron ditong pinakamainam na huling 10 gabi na dadaan sa mundo, minsan lang mangyari. At pinakamainam na ibada na kung saan dito lang sa buwan ng Ramadan nag-aayuno ng isang buwan sa loob ng isang taon. At dito sa buwan na ito ay halos nandito yung mga malalaking ibada, zakah, sala, som, maliban sa hajj. Wala dito yung sa buwan ng Ramadan. So, ipagduha natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maabutan tayo ng buwan ng Ramadan na malusog at nasa kapanatagan. Kasi kung wala ka sa kapanatagan, kahit malusog ka, hindi ka makakapag-ayuno. Wala ka sa tamang pag-iisip, kahit malusog ka, hindi ka makakapag-ayuno. Kahit pinagpalang mga tao na bagamat sila ay mahirap sa lipunan kanilang ginagalawan, meron naman silang kapanatagan at meron silang mabuting kalusugan. Biyayang hindi mapapantayan ng anumang material na bagay kahit pagtipon-tipunin mo pa. At minsan, dito natin inilalaan yung kayamanan na meron tayo, kapanatagan sa sarili at mabuting kalusugan. Ang tatrabaho ka ng 50 years, yung kinita mo dito mo ilalagay sa sakit na meron ka. Diba? O kaya naman sa kapanatagan na magkakaroon ka ng kapanatagan. Diba? May pera ka, pero yung isip mo hindi ka panatag, gagastos ka, magte-therapy ka para yung kapanatagan mo ay makuha mo sa iyong sarili. Yun yung nakikita natin yung musyahad sa sitwasyon natin, nakikita natin sa sitwasyon natin ng taong katrabaho ng 70 years, 50 years, tapos yung kinita niya, igugugol niya sa habang buhay niya ng karamdaman. Namatay yung ipaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung kalagayan. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inulat ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Sabi ni Anas bin Malik radhiyallahu an, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok ang buwan ng Rajab. Ang Rajab ikapito sa buwan ng kalendaryong Hijriya. Sinasabi niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nabutan niya ng Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. O Allah, gawin mong mabiyaya nawa sa amin ang buwan ng Rajab. Wa Sha'ban, at ang buwan ng Sha'ban, wa balig na Ramadan, at iparating mo sa amin, umaabutan nawa namin ang buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan. Ang mga salafus salih, 6 months bago ang Ramadan, pinagduduan na nilang maabutan nila ang buwan ng Ramadan. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan, 5 months. Ay 6 months pagkatapos ng buwan ng Ramadan, 5 months pagkatapos ng buwan ng Ramadan, pinagduduan nila na tanggapin nawa ng Allah ang kanilang kabutihan sa buwan ng Ramadan. Tayo ay magduduwa tayo mga ilang araw na lang na Allahumma balig na Ramadan. O ilang oras na lang. Ipopost pa natin sa social media para naman aware yung iba na tayo ay gusto din natin mabutan ng buwan ng Ramadan. So yung preparation natin maiksi. Kaya naman yung endurance natin during Ramadan ay mahina. Mahina yung endurance natin. Mabilis tayong mapagod, mabilis tayong magsawa. Sa mga unang gabi, excited pa. Sa mga susunod na mga gabi, hanggang last 10 nights ay pagod na tayo. Pagod na. Kung baka gusto mo, maiksi na ang araw ng fasting, gusto mo ay
mag-rib na para makapag-break ka na ng fasting. Gusto mo ay matapos na yung tarawih para makarelax ka na. Kumbaga ay kulang. Ang mga salafus salih, pinaghahanda nila ito sa pamamagitan unang-una ng dua. Pangalawa, alhamdu wa syukru ala bulughihi. Pangalawa ay kapag nabutan natin ang buwan ng Ramadan, insyaAllah ay pasasalamat at papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na naabutan natin ito. So hindi naman siguro lahat ay nagpapasalamat pa sa Allah kapag naabutan ng buwan ng Ramadan. Ang mahalaga naabutan natin, di ba? Yun ang mentality ng iba. So ang pinakamainam, pag naabutan natin ang buwan ng Ramadan, sa unang araw nito kahit na ay magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Imam An-Nawawi sa aklat na pinamagatang Al-Adhkar, i'lam annahu yastahibbu liman tajaddadat lahu an-ni'ma adh-dhahira aw indafat anhu ni'matun dhahira an yasjuda shukran lillahi ta'ala. Sabi ni Imam An-Nawawi sa aklat na Al-Adhkar, marapat mong maraman na sinuman na paulit-ulit na nakakamit niya ang biyaya ng Allah, lantad man ito, dapat magpasalamat sa Allah sa pamamagitan kahit na lang pagpapatira pa. At kung sino man ang naulit-ulit sa kanya na iniligtas ng Allah mula sa anumang uri ng kapahamakan, nararapat sa kanya na magpasalamat sa Allah kahit na sa pamamagitan ng pagpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, hindi may pagkakaila, isa sa malaking biyaya na maabutan natin ang buwan ng Ramadan. Isa sa malaking biyaya na maabutan natin ang buwan ng Ramadan. Napakaraming kabutihang napapaloob sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, pinagpapalaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga alipin mula sa impyerno. Sa buwan ng Ramadan, kinakadena ang mga demonyo. Sa buwan ng Ramadan, buwan ng Quran. Buwan ng Ramadan, binaba ang banal na Quran at ang ilan pa sa mga kasulatang ipinadala sa mga propeta. Sa buwan ng Ramadan, narito ang pinakamainam na gabi, ang Laylatul Qadar. Diba? Sa buwan ng Ramadan yun. At marami pang ibang kabutihang napapaloob dito sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, isa sa kabutihan nito ay nagkikita-kita tayo madalas sa masjid. Kung dati ay every Friday lang, araw-araw na sa masjid sa loob ng isang buwan. Sa buwan din ng Ramadan, makikita natin ang mga kapatid na ang akala natin wala na o namayapa na o wala na tayong balita sa kanya. Lumulutang pagdating ng buwan ng Ramadan. Yun ang mabuti sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, nalalahat tayo sa biyaya ng Allah. Pag may dumating na ayuda dito sa masjid, lahat tayo maaambunan. Sa mga bagay. So, ganun kabuti yung kabuti ng buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, dumadami ang lantaran ang Muslim kumpara sa mu'min, di ba? Mas makikita kang maraming Muslim na makikita sa paligid. Dadami ang nakahijab, dadami ang nagsasala sa masjid. Ang mga masjid na dating nababakante, napupuno, nagsisiksikan. Ang mga sister na dating hindi nag-hijab sila sa buwan ng Ramadan. Respeto sa buwan ng Ramadan at kahalagaan nito. So marami ang nakikita nating nagbabalik loob sa buwan ng Ramadan. Pangatlo, al-farah wal-ibtihaj. Ibig sabihin, magsaya tayo dahil umabot at naabutan natin ang buwan ng Ramadan. Baliktad sa iba na malungkot sila pag buwan ng Ramadan. Kasi sa buwan ng Ramadan, limitadong kumain, limitado ang pag-inom. Hindi na makapag-bungee-bungee, hindi makapag-travel-travel, hindi makapag-food trip, yung mga kulang na hindi na magawa. Ang iba naman, pag dumating ang buwan ng Ramadan, saka sila nagta-travel. Punta sila ng kung saan-saan, labas ng bansa, nagta-travel sila, kung ano-ano. Talagang iba-iba yung paraan na nakikita ng tao. Ang iba para makaiwas sa fasting, magta-travel sa iba't ibang bansa. Kasi traveler daw siya, hindi siya magpa-fasting. So, gagawa ng maraming paraan para hindi makapag-fasting. So, yun yung saya na nakikita nila. Ang saya na pinapahiwatig dito ay malugod tayo na abutan natin ang buwan ng Ramadan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ja'akum shahru Ramadan, mubarak kataballahu alaikum siyamuhu, fihi tuftahu abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabul jahim."
akhrajahu Ahmad. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, mabiyayang buwan ng Ramadan kung saan itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno dito. Sa buwan na ito, binubuksan ang tarangkahan ng paraiso at isinasarado ang tarangkahan ng impyerno. Dapat tayong matuwa kasi nakakagawa tayo ng maraming ibada. Ito yung buwan na kung saan minomonitor mo ang sarili mo, salita mo, kilos mo, gawa mo, ibada mo. Saan yun? Sa buwan ng Ramadan. Nakapagsala ka na ba? O hindi pa. Nasira ko ba yung fasting ko? Hindi. Nakainom ba ako kanina? Hindi. Nakagising ba ako ng sala? Ito rin yung buwan na kung saan siguradong on time yung Fajr mo. Di ba? On time yung Fajr natin. Ito yung buwan na yun. Kung on time ang Fajr natin sa mga ibang buwan, bukod sa buwan ng Ramadan, maganda yun, pinaka-the best. Pero isa sa the best na mabibigay ng kabiyayaan ng buwan ng Ramadan, on time tayong mag-Fajr. Bakit on time tayo mag-Fajr? Kasi nga pinangangalaga natin yung sala. Diba? Hindi yung dahil sa sahur, pagkain ng suhur sa oras, pagkain ng sahur sa oras ng suhur. Ito rin yung on time tayong mag-maghrib. Bakit? Kasi yung break ng fasting, yun. Diba? Yun yung inahabol natin dito. Talagang mabiyaya ang buwan ng Ramadan. At ang pagsasaya natin dito ay talagang ayaw na nating matigil. Nabutan natin ang buwan ng Ramadan, masaya tayo, nalulugot tayo, nagsasala tayo. Yung kapatid mong hindi nagsasala, ngayon nakikita mo nagsasala, di ba? Nalulugot ka. Kahit hindi tayo nagbabasa ng Quran, ay mapapabasa tayo ng Quran. Kasi alam natin yung kainaman ng ibada na ito sa buwan ng Ramadan. So, nagsasaya tayo sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Nalulungkot tayo bawat gabi at araw na nalalagas dito. At sa pinakahuling gabi at araw nito ay lungkot ang nadarama natin kasi hindi natin sigurado kung kabilang tayo sa maabutan ulit ng buwan ng Ramadan sa susunod at kabilang tayo sa makakapag-ayuno sa mga susunod pa na buwan ng Ramadan. Sa pang-apat, al-azam wa takhtit al-takhtit al-musbaq li-istifadati min Ramadan. Ito yung kailangan advance ka bago dumating ang buwan ng Ramadan, nakapagplano ka na sa sarili mo. Planong may kabutihan spiritually. Sabihin mga ibada yung pinaplano mo, hindi yung sa unang gabi, salad. Pangalawang gabi, salad. Pangatlong gabi, salad. Pagkain na yung plinano. O kaya pupunta tayo sa masjid na unang linggo, dito tayo sa masjid na ganito kasi masarap yung iftar nila dito, di ba? Susunod na gabi, dito tayo sa masjid na ganito kasi masaya dito, may hadiah. Sunod na masjid, doon tayo sa sunod na gabi. Plano ng mga lugar na pupunta. Ang tinutukoy dito ay pagpaplano ng ibadang gagawin. Babasahin ko ang banal na Quran, sisikapin kong basahin. Babasahin ko, pag hindi ako babasa ng Quran, babasa ko ng ibang book. Ito yung mga book na hinanda ko. Babasahin ko ang Riyadus Salihin, Arbaun an-Nawawi, aaralin ko ang aklat ng Siyam, ano pa? Dadamihan ko ang ibada na gagawin ko dito sa gabi, sa araw, sa gabi, Qiyamul Layl, Tahajjud, Tarawih sa araw, ano pa? Salatul Duha, yung mga ganun. Sisikapin kong gagawa ko ng chart at chichikan kong bawat araw kung nagawa ko ba ng maigi ang ibada ko. Sisikapin ko ng ibada ko sa buwan na ito at sa taon na ito, higit na mainam kaysa sa mga nakaraang buwan ng Ramadan na dumating sa buhay ko. Sisikapin kong itatak sa aking isipan na ito na ang huling Ramadan ko para pagbubutihin ko ang darating pa ang mga darating na bawat araw sa buwan ng Ramadan. Mga ganitong uri ng mindset sa isipan ng isang Muslim. Meron pa kayang ganitong taong nagpaplano? Hindi ako malilit ng Salatul Tarawih. Sisikapin ko ang mga sala ko ay may sagawa ko sa mga oras na to. Sisikapin ko makapagsadaka ng kahit na maliit na halaga. Sisikapin ko makapagpaiftar kahit na kukunti. Mga ganung mga bagay. Sisikapin ko magbigay ng pagkain sa masjid. Hindi man kasarapan ay ikhlas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itatago ko ang mga ginagawa kong mabuti at hindi ko ilalantad sa social media.
Parang naglalagay ka na ng mga panata sa iyong sarili. Hindi naman ito panata, ito ay mga ideal lamang paano natin paghahanda ng buwan ng Ramadan. Kapag gumawa ka ng ganitong mga plano, sigurado kapag i-apply mo to, na-implement mo sa sarili mo, mainam na pinaghandaan mo ang buwan ng Ramadan. Pero kung ikaw yung katulad ng tao na kung ano ang meron sa araw na to, yun. Matulog ako kung matulog, mag-iftar ako kung hindi, magtarawi ako kung hindi, tapos bukas ulit ganun, di ba? Parang normal na araw at walang kaibahan. Kaya nga pinaghahanda natin ang buwan ng Ramadan kasi gusto nating iba naman ng maging takbo ng buhay Muslim natin sa buwan ng Ramadan kumpara sa ibang mga buwan. Pero nang dumating ang buwan ng Ramadan, walang pinagbago, walang plano, walang pagbabago, walang improvement. Kaya ang nangyari ay sayang yung buwan ng Ramadan na lumisan at nilisan sa atin. So, panglima, al-aqdul azim, al-azam as-sadiq ala iktinami awqatihi bil a'mal as-salihah. Ito yung pagsisikap sa sarili. Talagang gagawa ka ng isang mabigat na desisyon na gagawin mong mabuti ang mga araw at oras mo at mapaggawa ng gawain mabuti sa buwan ng Ramadan. Totoo na minsan ang azima natin, ibig sabihin yung yung encouragement sa katawan natin sa paggawa ng ibada ay hindi nagtutuloy-tuloy. Sa unang mga araw ay kumbaga na yung encouragement natin sa sarili natin ay napakataas, napakalaki. Gusto mo nasa safil awal ka lagi, gusto mo nakaudo ka lagi nasa loob ng masjid, ayaw mo naantala ng mga oras na pero habang tumatagal, unti-unting pinag-iinaan tayo ng ating mga sarili. Unti-unting inihila tayo ng syaitan, papalayo ng masjid. Kung dati una tayong dumarating sa mga unang gabi ng Tarawih, unang gabi ay una tayong nakakarating sa masjid, sa kalagitnaan ng gabi, late na tayong dumarating. Minsan, paminsan-minsan na lang tayo pumupunta. So, kailangan meron tayong azima, yung talagang desisyon na mabigat sa sarili natin na panghahawakan ko ang ibada na to sa abot ng aking makakaya at hindi ko bibitawan ang anumang aking mga inihanda para sa buwan ng Ramadan. Kasi susubukin tayo ng Allah, susubukin na hatakin tayo ng syaitan. Diba? Kung dati ay kaya mong gumawa ng maraming ibada sa araw habang fasting ka hanggang sa gabi, unti-unti itong manghihina, susubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nangyayari sa atin ay pagkalagitnaan na ng buwan ng Ramadan, marami na ang nanghihina. Marami na ang hindi nagtatarawi, nasa labas na lang nagkikwentuhan. Marami na ang hindi umatin ng lecture. Kaya kung nandito tayo sa masjid, halimbawa, malayo yung lugar natin, pumunta tayo sa masjid, sikapin nating makasama tayo sa kabutihang meron dito sa masjid. Anong ibig sabihin nun? Pag nandito tayo sa masjid, may lecture, makinig tayo ng lecture kahit pumasok tayo sa loob. Pag nandito tayo sa masjid, nag-travel pa tayo ng malayo, oras na ng tarawih, mag-tarawih tayo. Huwag tayong para tayong mga aliping sa gigilid, nasa gigilid lang naman dyan. Nag-aantay ng merienda, nag-aantay ng driver, nag-aantay ng uuwi, para uuwi na din. Dapat kung talagang tayo ay nag-intensyon, nagsumikap, pumunta sa masjid, sikapin nating tumayo. Hindi natin tayo makatayo, gumamit tayo ng upuan. Hindi yung buong ay nagsiselfon ka lang sa likod, hindi ka naman nagsasala. Mas mainam yung mga ganito, huwag na lang kayo pupunta ng masjid. Bakit? Syaitan kayo na nakikita ng tao. Di ba? Syaitan na nakikita ng tao. Maiiwasan ba kayo ng tao kahit syaitan kayo? Hindi. Nag-iinganyo pa kayo ng tao na bumaya sa ginagawa ninyo. Di ba? Syaitan. Yung syaitan, pag nakita ng tao, iiwasan. Pero ikaw na syaitan na tao na nakita ng tao, manghihila ka pa ng kapwa mo. Kaya hindi ko sinasabi na kayo pupunta ng masjid. Pumunta kayo ng masjid para malahat tayo sa kabutihang meron sa masjid. Ngayon kung pumunta tayo ng masjid para mag-iftar, kumain, magsala ng maghrib, tapos andyan lang tayo sa gigilid, nagsiselfon, nagpipintuan, nagbabakas o ano pa man, ay umuwi na lang tayo. Ang bahay natin ay mainam kaysa sa masjid.
Ang masjid ay hindi mainam para sa atin. At tayo ay nakakasama sa mga nasa masjid. Baka sikapin natin yung sarili natin na pumunta sa masjid at huwag tayo maging dahilan na mang-akay tayo ng ibang tao na gagawa ng hindi maganda. Baka magkaroon tayo ng kahiyan sa sarili natin at sa kapwa natin bilang respeto sa buwan ng Ramadan. Kung hindi natin kaya respeto yung buwan ng Ramadan, respeto, kahit hindi natin kaya respeto yung sarili natin, at least yung buwan na lang ng Ramadan. Umalis tayo ng masjid kasi hindi na mabuti tayo para sa masjid. Pang-anim, al-ilm wal-fiqh bi ahkami Ramadan. Ang kaalaman at pag-unawa sa lituntunin ng Ramadan. Ito yung binibigyan tayo ng pagkakataon tulad ng mga ganito na nagkakaroon tayo ng Istiqbal Ramadan, nagkakaroon tayo ng gabi-gabing lecture, paalala sa buwan ng Ramadan, kasi tayo, pinaalalahanan tayo bago dumating ang buwan ng Ramadan, nakakarinig tayo ng paalala during Ramadan, araw at gabi ng Ramadan, sa social media, puro paalala patungkol sa buwan ng Ramadan, pero nakakalimot pa rin tayo. Nakakalimot tayo, nagpapasting pala tayo. Anong ginagawa natin? Mura tayo ng mura. Nakakalimot tayo na nagpapasting pala tayo, hindi tayo nagsasala. Nakakalimot tayo, nagpapasting pala tayo, hindi tayo nag-hijab. Ang alam lang natin na gagawin habang Ramadan, fasting. Diba? Ang alam lang natin ginagawa natin habang Ramadan, fasting. Hindi tayo nagsasala, hindi tayo nag-hijab. Yung dila natin ay parang nakawala kung saan-saan nakakapuntang mga bahay at kung ano-ano ang binabanggit patungkol sa katauhan ng iba. Kaya dito sa fasting, meron tinatawag na saum at siyam. Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum. At inubliga sa inyong pag-ayuno, gaya ng pagtalaga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot. At dito, hindi malayong binabanggit ang tinatawag na saum, katulad ng binanggit sa Suratul Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma, walan ukallima al-yawma insiya. So anong ibig sabihin ng dalawang siyam at saum? Parehas ba ito? Hindi ito parehas. Ang siyam, pagpigil sa anumang uri na nakakasira sa pag-aayuno, pagkain, inumin, pakikipagtalik at iba pa. Ibig sabihin, lahat ng pwedeng pumasok sa ating bibig, magtungo sa ating lalamunan, patungo sa ating tiyan, na magkakaroon na magiging dahilan ng paglakas ng ating katawan, hindi yun pwede. Yun ang tinutukoy sa pinagbabawal sa pag-aayuno. Pero yung binanggit na saum, ibig sabihin pagpigil sa ating dila. So kapag nagpapasting ang isang tao, ano yung sinasakatuparan niya? Nagsasaum, nagsisiyam, at nagsasaum. Ibig sabihin, nagpipigil na ma-break ang kanyang fasting mula sa mga nakaka-break ng fasting at pinipigilan niya ang kanyang dila na makapagsalita ng hindi maganda. Ano yun? Namima, riba, pagsisinungaling, paggawa ng kwento, pagmumura, ano pa? Lahat ng mga gawain ng dila na hindi natin namamalayan, dapat nating pigilan sa buwan ng Ramadan. Kung ikaw yung tipo ng taong palamura, ay itali mo yung dila mo para hindi makapagmura. Kung ikaw yung tipo ng tao na marites, itali mo yung dila mo, ipastol mo muna doon para hindi nakakapinsala sa iyo dito. Para hindi nakakapinsala. Kasi pag yung dila natin nakawala ay parang mga palaso na tutusok sa puso ng tao, makakasakit at hindi mo namamalayan. Ganun kabigat yung dila natin. Kaya pag nagpapasting tayo, siyam at saum, pag-ingatan ng ating dila na makapagsalita at pag-ingatan ng ating bibig na makakain at makainom. Kaya yung dila natin, pansinin nyo, isa sa pinaka-protektadong parte ng katawan ng tao, dila. Walang buto pero nakakasakit. Nakakasakit, di ba? Walang buto yung dila pero nakakasakit. Ba't kaya? Tapos tinatakpan ng mga panga, tapos selyado ng mga ngipin, tapos may bibig pang nakasarado. Talagang protektado yung dila natin. Kapag hindi mo ingatan yan, sabi nga sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda yatakallam bi kalimatin la yulqi al-habala, yulqi biha fin nari 70 kharib." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao ay hindi niya pinangangalagahan ang sinasambit ng kanyang dila,
nang dahil dito mahuhulog siya sa impyerno. Di ba? Nahulog siya sa impyerno. Bakit? Dahil sa ating dila. Kaya mahalaga na pagdarating ang buwan ng Ramadan, aralin natin ang mga alituntunin, ano yung nakakasira, ano yung nakakapag-encourage, ano yung nakakapagpasigla ng iman, ano yung mga dapat kong gawin bago at during ng buwan ng Ramadan, ano yung mga dapat kong baguhin. Magtanong tayo sa mga nakakaalam. Magtanong tayo sa kilala nating mapagkukunan ng kaalaman. Hindi yung pinasok natin ng buwan ng Ramadan, tapos bahala na si Batman. No, di ba? Bahala na kung ano yung meron. Umatin tayo ng istikbal. Oo, umatin tayo. Bakit tayo umatin ng istikbal? Ano ba kasing intention mo yung nasa istikbal ka? Gusto kong makita yung mga kasisteran ko, gusto kong makita yung mga kabraderan ko. Hindi mo ba yung intention na para matuto, makinig sa lecture ng istikbal? Hindi. Binanggit yan sa istikbal 100 beses habang ikaw ay present at ang iyong isipan ay nakawala. Wala sa iyong isipan. So, yung mga ganitong uri ng paalala sa buwan ng Ramadan, pinaalalahanan tayo na upulan, buwan ng Ramadan, huwag kang magsinungaling. O buwan upulan, buwan ng Ramadan, huwag kang manggulang. O buwan ng upulan, buwan ng Ramadan, yung sala mo, ingatan mo. Kasi pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang lahat ng kabutihan nito ay nilisan din. Pag lumisan ng buwan ng Ramadan, dala niya yung paglisan ng Lailatul Qadr. Dala niya ang napakaraming hadith na napapaulat sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Sunod dito ay, paghahanda sa ating sarili, spiritually, lalong-lalo na. Paghahanda sa ating sarili, spiritually ay ito yung higit na dapat paghandaan natin sa ating sarili. Ano paghahanda nito? Ihanda mo yung sarili mo na gagawin mo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan bilang karagdagang kabutihan sa mga kabutihang nagawa mo. Ibig sabihin, hindi lang yung maghahanda ka na ng kakainin mo, maghahanda ka ng isusuot mo, maghahanda ka ng pupunta mo mga lugar, ihahanda mo maraming bagay. Yung mga tao talaga pag buwan ng Ramadan, alam niyo ba na ang ibang mga tao pag buwan ng Ramadan, babaguhin nila yung kortina nila ng maganda, gano'n. Aayusin nila yung sala set nila, gano'n. Pipinturan nila yung mga bahay nila para pagdating ng buwan ng Ramadan ay maganda yung pasok ng mga taong bibisita sa kanila. Di ba? Yung mga kitchen utensil ay bago. Ilalabas yung nakatago at yung mga ginagamit itatago. Kasi siyempre nakakahiya naman kung yung nakalabas ng mga kitchen utensil mo ay hindi maganda, lalo't kakain sa'yo yung mga beshi mo. Di ba? Baka mapintasan pa yung paglalagyan ng ulam, mga ganyan. Yung mga yun ay klase ng paghahanda na meron sa mindset ng tao. Pero yung sarili nila, yung kaluluwa nila, paano nila ihanda? Yung sa barko, hahabaan ko, paglalabanan ko ang antok ko sa tarawih. Pipilitin kong tumayo habang kaya ko, habang nagsasala. Ano pa? Sisikapin kong hindi antukin habang nagbabasa ng maluwalhating Quran. Pipilitin kong magbasa kahit pautal-utal ako. Ito yung mga paghahandang spiritual na dapat na tayo nag-uunahan. Hindi yung nag-uunahan tayo na yung kumakain pa lang tayo ngayon at pinag-uusapan na natin yung kakainin natin mamaya. Di ba? Kakainin natin bukas o kakainin natin sa susunod. Yung galing tayo sa masjid na to, tapos pag-uusapan natin kung saan tayo bukas na masjid. Saan tayo bukas? Anong oras tayo magkikita-kita? Mga ganung bagay. Saan tayo after ng tarawih? Papasyal tayo sa park. Anong gagawin natin doon? Magpapagabi-gabi. Mga ganung mga bagay na wala sa ayos. Hindi ko sinasabing bawal yung mga yun, pero depende kung paano natin ito gagawin sa sarili natin. Depende kung paano natin ito gagawin sa sarili natin. Sunod dito ay al-i'dad al-jayyid lid-da'wati ila Allah Ta'ala. Ibig sabihin nito ay paghahanda na maging parte ka rin ng da'wa para sa Allah sa mabiyayang buwan ng Ramadan.
Sabihin nito ay, kung kaya mong sumulat ng mga hadith na ibibigay mo sa mga kapatid, paalala, kaya mong lagi kang mag-post sa social media mo ng mga paalala patungkol sa kamusliman dahil marami kang followers, ano pa? Maghanda ka ng konting lecture para pag magtawag si imam na o sino magbibigay ng lecture sa pagitan ng 4 rakaat ng tarawih ay meron kang inihanda sa sarili mo. Ibig sabihin, nag-research ka talaga. Gusto mong maging parte ng da'wah sa loob ng masjid para sa mga kapatid mong Muslim. Gusto mong magparating ng payo sa mga Muslim sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Kasi gusto mong maging parte ka ng nabiyayaan ng mabuting biyaya sa buwan ng Ramadan. Itong ganitong uri ng paghahanda ay kailangan nating gawin sa sarili natin. Ito yung mga kabutihan na kumbaga napapanahon na dapat nating bigyan ng pansin. Halimbawa, kabilang din dito yung kung may alam kang pamilya na nagpapasting at kahos sila sa buhay, magkukuha ka ng kasama mo, magtulong-tulong kayo, ibibigay nyo sa kanila. Hindi nyo na ipaparating sa social media at hindi mo na ipaparating sa iba. May nakita kang brother na hirap sa pagbayad niya ng pidya at kinausap mo na tutulong ka para sa kanya. Mga brother na bagamat nakakapagpasting sila ay wala silang napagsasaluhan sa hapagkainan, tutulungan mo sila. Meron kang dates, meron kang nakitang walang dates sa kanila ay bibigyan mo sila. Meron kang mga sobrang abaya, ihadiya mo lalo na sa mga nagsasala ng tarawih. May sobra kang mga damit, bibigay mo lalo na sa mga pumupunta madalas sa masjid. Sabihin dito ay nagkakaroon ka ng mindset sa sarili mo na kahit papano maging parte nawa ako ng mabuting buwan ng Ramadan. Na isanawa ako sa mga mapabilang sa pinagbuti ng Allah sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng kaparaanang maibibigay natin na ibinigay din natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at ibibigay din natin sa iba. Maaring ang biyaya na meron ka, ikaw ay ginawang tulay lamang ng Allah. Maaring yan ay para sa iba, pero binibigyan ka pa ng Allah ng pagkakataong maintindihan na upulan hindi talaga para sa iyo yan. Sa iyo ko lang pinadaan dahil sa iyo ang nararapat na pagbigyan ay ito talaga ay para sa ganito at para sa ganyan. So dapat ay nalalaman natin o bigyan natin ang sarili natin ng pagkakataong maging parte ng mabiyayang buwan ng Ramadan. Sunod dito ay salubungin natin ang buwan ng Ramadan habang tayo ay nasa buwan ng Ramadan at pagkatapos ng buwan ng Ramadan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. O ang iba, pinaghahandaan nila physically, financially ang buwan ng Ramadan. Ang iba naman ay gusto nila pagdating ng buwan ng Ramadan, pinatawad sila ng Allah. Gusto nila habang buwan ng Ramadan, pinapatawad na sila ng Allah. Gusto nila pagkatapos ng buwan ng Ramadan, pinatawad sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papasok din dito yung paghingi mo ng kapatawaran sa iyong magulang, sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong kapatid, sa iyong kuya, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaaway, ano pa, sa iyong kaibigan o ano pa man. Humingi tayo ng kapatawaran sa Allah at sa kanila. At pagkatapos ay sa kanila. Humingi tayo ng dispensa sa mga taong alam natin na nagawan natin ng hindi maganda, na dapat pagpasok ng buwan ng Ramadan, malinis ang ating kasuotan, ang ating sarili handa, ang ating spiritual ay handa, at dalisay tayong nakapaghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ilan sa mga payong sa ating sarili unang-una at sa kapatiran pangkalahatan na nawa ay sa biyaya o mabiyayang buwan ng Ramadan, nawa tayo ay mapabilang dito. Sa maraming ipagkakalob na Allah na biyaya sa buwan ng Ramadan, nawa ay mabiyayaan tayo. Sa malaking biyaya na ipagkakalob ng Allah sa buwan ng Ramadan, sana makakuha tayo. At sa maraming bibiyayaan ng Allah, nawa tayo ay kabilang doon. So nawa ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan at itaas ang ating antas ng ating iman at ihanay tayo sa kanyang mga mabubuti at mga tuwid na kanyang mga alipin at papasukin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso na Jannatul Firdaus kasama ang ating mga mahal sa buhay at ang sino man may karapatan sa atin. Patawarin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagkukulang
at ilahan sa atin ang nakakabuti na gantimpala. Tunay na si Allah ang higit na nakakaalam, ang nagkakaloob ng kanyang nais sa kanyang mga alipin. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.